Eto, bagong kabubuhan, bagong katangahan. Hindi ko alam kung saan pinanggagalingan ang kamangmangan ng isang senador. Senate target fake news, trolls and algorithms as part of its efforts to fight and spread of disinformation. The Committee on Public Information and Mass Media led a public hearing Monday, December 15, 2025 on various proposed measures that seek to put an end to the spread and proliferation of fake news and disinformation for the protection of the people. Senate Bill number SBN 191 and 1441 introduced by Senate President Vicente Tito Soto III aim to penalize the calibrate creation and spread of malicious false information and push for algorithmic transparency by social media platforms respectively, while SBN 1490 filed by Senator Robin Padilla seeks to criminalize the operation, funding, and use of troll farms. Senators listened to the resource persons invited by the committee on their inputs and comments on the three proposals which would pave the way for shaping legislation designated to safeguard the integrity of public information. Pero ang tanong ko, anong nangyari dun sa TRICOM? Ang tanong ko, anong nangyari dun sa pagdinig sa House of Representatives? Eh, yung mga inimbestigahan po nila mga umaming fake news sa Kongreso, patuloy-tuloy pa rin sa pagbakbak at pagbanat ng fake news. Ops, teka! Itong si Robin Padilla, lumalaban sa fake news. Pero bakit hindi niya madisiplina ang kanyang sarili mismo, ang kanyang mga kaalyado, ang kanyang mga kapartido, ang kanilang mga vloggers na hindi gumawa ng fake news? Oops, isa sa katangahan ni Robin. Ito, ipapakita natin, mga kapatid. Ito. Sabi ni Robin Padilla, Yolanda Lesiste Linom, hello, yung character assassination, hindi ba yung threat sa national security? Sino ba ang gumagawa ng character assassination? Di ba yung idol niyang si Digong? Di ba yung idol niyang si Sara Duterte? Hindi ba yung mga kaalyado niya? Di ba? Pero kaya bang disiplinahin niya ni Robin Padilla? Hindi mo na kailangan gumawa ng batas. Pagsabihan mo lang, itama mo lang. Pero teka, nung nakaraan lang din si Robin Padilla natamaan ng fake news nung binanggit niya na si Undersecretary Claire Castro yung nasa audio na binabanggit na nagbabayad ng mga troll. So ibig sabihin, itong si Robin Padilla ay napakalaking kahipokritohan at kabubuhan sa sinasabi niyang paglaban sa fake news kasi lahat naman halos ng fake news nagmumula sa kanyang kampo. Bakit yung sinasabi nila na bangag, adik ang presidente, hindi ba yun national threat? Ha? Hindi ba yun nakakasira sa ating bayan? Hindi ba nakakapagpabagsak yun sa ating ekonomiya? Kaya itong si Robin Padilla, napakalaking sandamuhong gago sa pagiging plastic. Ginagamit niya ang kanyang posisyon para manlinlang sa taong bayan. Pero kung yung iisipin mo, sino ba ang pinagmulan ng fake news? Hindi ba mismong si Rodrigo Roa Duterte ang pinagmumulan ng napakaraming fake news sa Pilipinas? Ano? Sabihin nyo mali ako. Oh, sino baste? Kaya niyang itama? Sige nga, yung mga panlilin lang na gusto nilang ihiwalay ang Mindanao. May relevance? Yung sinasabi ng kanyang kampo na bangkarote ang gobyerno. Ano ang dahilan nun? Lahat yun pamumulitika. Ngayon, maniniwala ka dito na siya ang magpapasa ng batas para i-criminalize daw, panagutin daw yung mga nagpe-fake news? Putang ina, unahin mo sarili mo. Unahin mo yung kampo nyo bago ako maniwala. Yun lang yun. Abay, napakalaking kahipokritohan mo yan, mga kababad.
aasahan mo ba si Robin Padilla na pangunahan mo yung laban ng fake news, eh, sandamuhal pong fake news ang gagong 'to, 'di ba? Kung ano-ano yung pinapaniwalaan, kung ano-ano yung mga sinasabi, everything is irrelevant. Even yung pagpapauwi nila kay Digong, malaking kapahamakan sa bansa natin. It's the motherfucking Eagle Double G. Kaya ito, nagpapakalat lang ng kabubuhan itong grupo ng mga Duterte para linlangin ang taong bayan, para sabihin nilang meron pero ang tinatanong ko talaga, ano ang kinahinatnan ng ilang beses na pagdinig sa Kongreso? Bakit patuloy-tuloy pa rin na namamayagpag ang mga vlogger ng China sa panggugulo sa Pilipinas, sa pagsasaad ng mga hindi naman totoo. Yun lang yun. Sana doon pa lang, inuna na ninyo. It's the motherfucking Eagle Double G. Andali lang, out ko lang 'to. Veronica